Alam niyo po, this week, habang ako po ay nagmamaneho, at kapag nagmamaneho po ako, nakikinig ako ng radyo. Hulaan niyo, ano pinakikinggan ko sa radyo? Sige nga po. Ano pinakikinggan ko sa radyo? News. Pag news ang pinakikinggan, alam niyo na ang edad niya. Alam niyo na ang edad niya pag news. Ngayon, ang asawa ko, sabi niya, ano ba yan? Puro news na lang. Sa bahay, news. Sa sasakyan, news pa rin. Nilipat niya ho sa music. Nilipat niya sa music at narinig ko yung lumang kanta na napakaganda. Alam niyo kasi panahon namin yun eh. Mga kanta noon, mellow lang. Di ba mellow lang ang kanta? Love song. Ngayon, ang lyrics noon, love song. Ngayon, sexual. Ano po, ngayon, maingay. Pero ewan ko, siguro panapanahon lang yan. Mellow. Sabi ko, wow, sarap sa pandinig. Tapos napadaan kami sa Perpetual. May mga tumatawid na estudyante. Nakikita ko yung mga kabataan. Naalala ko yung kabataan ko habang tumutugtog yung music. Wow! Sabi ko, ang sarap bumalik sa nakaraan. Pampihira. Wow, sarap bumalik sa nakaraan. Di ba? Sabi ko, ay, pakinalam po. Ayaw. Ang sarap bumalik sa nakaraan. We want to reminisce the good old days, no? The good old days. Nung bata-bata pa ako, ang sarap. Tapos yun ang music. Wow! At nung linggo rin na yun, may meeting ho kami ng mga pastor. May meeting tong linggo na to. At kasama sa meeting, yung kaibigan kong pastor, si Pastor Sam, yung pastor ng COG Alabang. At dahil ngayong 23 anniversary ho nila, ano na ba ngayon? 23 anniversary ho nila, pinakita niya yung picture nung kasal nila. Throwback, pambihira. Ay, bakit ayaw? Pinakita ho, abay pala ako. Sabi ko, pambihira naman yan. Napag-isip-isip ko tuloy, parang ayoko nang bumalik sa nakaraan. Ayoko nang bumalik sa nakaraan. Pastor, bakit mo pa pinakita yan? Ako po yung sa tabi niya. Sarap alalahanin ni Pastor sa nakaraan, anniversary nila. Pero ako, nalungkot ako. Yan pala ako noon. At habang ako po ay naghahanap ng mga ide-devotion ko, nahalungkat ko po yung old photo ko. Medyo pa-throwback tayo muna. Nung ako'y may NBI clearance, unang-unang NBI clearance ko. Yan po. Ay, natawa kayo. E di, focus natin. Sige, focus natin. Yung mas kita nyo itsura ko. Yan. Hindi ho yan si Empoy. Hindi ho yan si Empoy. Yan po ay nung bata-bata ako. Sabi ko, ayoko nang bumalik sa nakaraan. Ayoko nang mukha tawa si Maya. Nakaka-open na yung tawa mo. Natawa rin ako. Tawa rin ako. Sabi ko, ganyan pala yung tsura ko noon. Alam niyo po, nung di ba ako Christian, marami kami mahaba buhok. Mga rockstar kami. Diba? Tawag sa amin, Tropang Jesus Christ. Totoo po yun. Tawag sa amin, Tropang Jesus Christ, pag naglalakad kami. Pero tinan nyo naman, ngayon pastor ako, pinipreach ko si Jesus Christ, di ba? Nangyari pa rin sa magandang paraan. Na Jesus Christ pa rin hanggang ngayon. Hindi na ho ganyan yung buhok ko. Nauubos na. Nauubos na. Long hair pala ako dati. Yun ang gusto kong ibalik. Yung long hair. Numinipis na eh. Anyway, alam niyo po, yung nakaraan, minsan, kaya nating pagtawanan. Di ba? Ako, napagtatawanan ko na lang eh. Grabe ka, Pastor Sam, itago, sunugin ko pa yung picture na yan eh. Bawal ang evidence. Marami po ditong bawal. Dati sumayaw ako sa church. Binidyo nila, pambihira. Napanood ko. Sabi ko, sunugin yung ano na yan. Sunugin yung file na yan. At lahat na magpo-post yan, i-DA ko. Disciplinary action. Biro lang po, wala nang lumabas sa takot sila. Sumayaw ako sa church na videohan. Anyway, napagtatawanan na lang ho yun. Pero may ibang tao, pag pinag-usapan ang nakaraan, hindi ganito. Hindi nagtatawanan. Hindi po siya source ng tawa, kundi nagiging dahilan ng kalungkutan. Ayan, pambihira. Biglang lumungkot na. Minsan yung nakaraan, nakakatawa. Minsan, nakakalungkot lang siya. Bakit po? Minsan, pag naalala natin yung nakaraan, ang naaalala ho natin, sige lang po, naalala natin yung mga most embarrassing moments, naalala mo ba yon? Yung most embarrassing moment mo?
Kwento ko lang sa inyo. Meron, dahil sa meeting namin, okay lang, kwento ko na sa inyo. Sige. Si Pastor, magde-dedicate. Ito lang, itong meeting namin, nagkukwento si Pastor. Sabi ko, ano yung pagkakataon na napagkamalang kayo, pero na hindi naman kayo natuwa. Magde-dedicate siya sa Shakey's, maaga siya. Dedication ng bata. Ang bihira. Tapos habang nag-aabang siya, may lumapit sa kanya, organizer, linapitan si Pastor, ang sabi kay Pastor, kayo ba yung magician? Sabi ko, kayo ba yung magician? Pambira. Sabi ko, Pastor, kung ako yon, umalis na ako. Sabi ko, yung magician na ang mag-dedicate sa anak niya. Diba? Diba? Kasi napagkamalang magician si Pastor. Diba? Imagine, grabe. Nakakahiya yun. Diba? Parang failure yun. Minsan, naaalala natin yung mga failure natin, kabiguan sa buhay. Nakakatawa kasi hindi tayo yun Pero mga negative experiences, may mga karanasan tayong malungkot, negative, yung mga painful moments ng nakaraan. Minsan yan po yung naaalala natin. Sige lang po. At yung trauma. Minsan meron sa atin, kahit tapos na yung panahon ng kabataan natin, naaalala natin those painful moments, those traumatic moments when we were kids. At alam niyo ho ba ang kaibahan ng depression, stress at anxiety? Alam niyo ba kaibahan nun? Ang kaibahan mo ng depression, stress and anxiety, papakita ko po sa inyo, ang depression lagi po siyang nag-iisip ng nakaraan. Lagi siyang gano'n, naiisip niya yung mga pangit, masakit, malungkot, lahat naiisip niya yon. Doon siya nakatira, doon siya naglalagi. Yun lang laman ng isip niya, nadidepress siya kasi naaalala niya yung hindi magagandang karanasan niya noon. Tapos na, pero hindi pa tapos sa kanya. Yung stress naman yung ngayon. Yung ngayon yung stress, yung magbabayad ka ng credit card, magbabayad ka ng bill sa kuryente, nakaka-stress yung mahal mo sa buhay, nakaka-stress yung traffic, stress yung ngayon. Yung anxiety naman ay saan ho? Sa future naman siya, yung hindi pa nangyayari, pinoproblema na niya. Hindi pa siya nagkakasakit, naisip na niya na ospital na siya, wala siyang pambayad. Yun ang imagination niya. Naisip na nga niya, mamamatay na siya. Ganun kalala ang may anxiety. Di ba? Kahit malusog siya, naisip niya, pwede na siyang mamatay. Pag may namatay, akala niya kasunod na siya. Ganun yung mga imagination niya. So the difference between anxiety and depression laging nakapokus siya sa nakaraan. Kaya siya malungkot. Yung stress sa kasalukuyan, kaya siya namumroblema. At yung anxiety sa hindi pa nangyayari. Nasusundan niyo ba? At kung ito ay ating struggle, minsan maganda kayang may amnesia na lang tayo. Diba? Pwede ba yun? Maganda may amnesia lang. Di ko na naaalala yung nakaraan. Pagising ko, bago na ulit. Diba? Mas maganda ba may amnesia na lang tayo? Yung amnesia po, ang ibig sabihin niyan, yung hindi mo na naaalala yung memorya. Yung memories mo, wala na. Yung mga information at yung mga experience mo, hindi mo na maalala yun. Now, hindi naman pwede na para lang ma-cure tayo dun sa past, magka-amnesia na lang tayo. Kasi sayang, pakinggan niyo po ako, hindi lahat ng karanasan natin nung nakaraan ay pangit at masakit. Tama po ba? Marami, at sasabihin ko sa inyo, mas maraming pagkakataon na maganda ito at masaya, hindi mo lang pinansin yun. Naniwala ka ba doon? Mas maraming pagkakataon na masaya yon at maganda, hindi mo lang pinansin kasi nakafocus ka doon sa negative. Doon ka nakafocus. Pero hindi mo pwedeng burahin. Bakit ito pong katotohanan sa ating past? Lahat tayo may past. Lahat tayo. Lahat tayo may history. Lahat tayo may nangyari na sa buhay natin. Pero hindi na po natin kaya pang balikan yon. Hindi mo na yun mababalikan. Tama po ba? Hindi mo na rin yun mababago. Hindi mo mababalikan, hindi mo mababago. Gusto mong baguhin, hindi mo na mababago yun. Napahiya ka na nun, okay na yun, tapos na. Diba? Nasaktan ka nun. Niloko ka. O ano pa nangyari? Hindi mo na mababalikan yung pagkakamali na yun, hindi mo na mababago yun, at hindi mo mabubura. Minsan, pinipilit natin burahin yun. Sana mabura na. Hindi mo na rin mabubura yun. So, anong meron? Anong meron sa ating past?
Alam niyo po, yan ang title ng message at let me bring you to the Word of God. Ano ba sabi ng Diyos tungkol dyan? When we are struggling with our past, when we are not happy with our past, when someone is laughing at their past and you are being lonely and sad because of your past, ano sabi ng Bible? Tingnan niyo po sabi dyan, forget the former things, do not dwell on the past. Tapos na, hindi ka pa tapos. Tapos na, hindi ka pa tapos. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Tignan mo nga, may ginagawa akong bago. Pero dahil nakatingin ka sa past, hindi mo makita yung bagong ginagawa ng Diyos. It springs up, do you not perceive it? I am making a way in the desert. At kung sa tingin mo, ang buhay mo parang disyerto. Hindi mo alam kung saan ka patungo. And parang dry yung buhay mo. Walang nangyayaring maganda. Walang tumutupong maganda. Huwag kang mag-alala. May ginagawa ang Diyos. Amen po ba? Hindi ka niya gusto ma-stuck dun sa nakaraan mo. May ginagawang bago ang Diyos sa buhay natin. Sana makita mo yun. Sana makita mo yun. I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Mga kapatid, tanong ko sa inyo, meron pa ba tayong makikitang good sa ating past? Is there good about the past? There's good. Una po, there's good about the past because from the past, we gain wisdom. Sino ito gusto ng wisdom? Wisdom can be gained from our past. Ito po ang katotohanan sa past natin. The past can teach us or trap us. Ulitin ko po. The past can teach us or trap us. Ang nakaraan, pwede kang turuan o ibilanggo niyan. Paano tayo nabibilanggo ng nakaraan? Pag ano? Kapag wala tayong natutunan. Nagiging bilanggo tayo ng nakaraan kapag wala tayong natutunan doon. Now, ang nakaraan natin ay may malaking itinuturo sa atin para magkakaroon tayo ng wisdom. At hopefully, sa buhay natin, we live better lives because of the past that we have gone through. Kapatid, hindi mo pwedeng, kaya nga hindi mo na mabubura, hindi mo mabago, pero may mapapala ka dyan dahil pwede kang magkaroon ng wisdom sa mga matututunan mo at kung wala kang natutunan, matatrap ka ng past. Tanong mo katabi mo, may natutunan ka ba? May natutunan ka ba? Kasi pag wala, ang taong walang wisdom ay magiging hangal. Tingnan niyo po sabi sa Bible, like a dog that returns to its vomit, so is a fool who repeats his foolishness. So sabi diyan, ang taong walang natutunan, babalik-balik lang sa mali niyang ginagawa. Ibig sabihin, kung masakit yung nangyari noon, nabuntis ka, iniwan ka, uulitin mo lang yun. Wala ka natutunan eh. Niloko ka, nagtiwala ka, uulitin mo lang yon because you never learned from it. You've been trapped by it. You never gained wisdom from the past. Kapatid, what can we extract from the past? We can extract wisdom from the past. Hanapin mo ang wisdom na matututunan mo para mas maging maayos ang buhay mo. Amen po ba? Kasi sabi dito, hinalimbawa sa aso, yung kanyang binamit, ibabalik niya. At ganun din, nare-repeat lang ng tao na walang natutunan ang pagkakamali niya. Nare-repeat lang niya yung pain sa buhay niya. Nire-repeat lang niya yon. Don't repeat the same mistakes because when you repeat the same mistakes, you never learn from your past. Amen po ba? You never learn from your past. You never gained wisdom. At alam niyo, sino dito gusto may pagbabago sa buhay niya? Change happens when we gain wisdom. Kailangan natin ng wisdom. Kasi yung wisdom, yan yung karunungan na na-apply mo na sa buhay mo. Habang hindi mo na-apply, knowledge lang yan. Pero yung wisdom, na-apply mo na. At pag na-apply mo yun, yung natutunan mo, kapatid, magkaka-change sa buhay mo. There will be change in your life. So, kapatid,
Don't throw away your past. You can gain wisdom from it. Gain your wisdom from the past. Pangalawa, we could gauge our progress from the past. Yung ating sitwasyon ngayon, mag-gauge natin from the past. Wala kang reference pag wala yung past. Tama po ba? Wala kang reference. Now, the purpose of the past is not to be our residence, but only to be a reference. Kapatid, reference lang natin yung past. Huwag kang tumira dyan. Huwag mong tirahan yung nakaraan. Reference mo lang yon, saan ka na ngayon. Sino dito, huwag na magtaas ng kamay, dati kang hirap sa buhay. Dati yon. Pero ngayon hindi na. Di ba? Dati marami kang utang, ngayon bayad na lahat. Kasi may reference ka. Ito na ako ngayon. Dati sama ng ugali mo, ngayon hindi na. Nagtataka sila, himala. May pagbabago sa'yo. Sisimba na ako sa COGLP eh. Di ba? Di naman talaga dapat mangyari, may mabago sa atin pag nagsisimba tayo. Or else, nagiging relihiyoso lang tayo. Di ba? Being religious is good when it changes your life. Tama po ba? When it changes your life. It's not a residence. Hindi yan ang tirahan natin. Yan ay reference lang natin. Galing ako doon, nandito na ako ngayon. Thank you, Lord. Tingnan niyo po sabi sa Bible, then what you had in the past will seem small compared with the great prosperity you have in the future. So, it's a span of where you are before and where you will be. So, makikita mo ngayon, dahil sa past mo, nandito na ako. Andito na ako ngayon. Dati doon ako, dati maliit lang ang simula ko. Negosyo ko dati, mahina, ngayon malakas na. Di ba? Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng gauge. Nag-gauge mo saan ka na, kung nag-grow ka ba. Nag-grow ba talaga tayo? Parang sa simbahan, nagmi-meeting kami. Kahapon, may meeting kami. Gine-gauge namin yung attendance ng church. Gine-gauge namin, kino-compare namin from the previous year, from the previous months. And we gauge, kung ilan na ang leaders ng church. Gaano ka lakas ang financial capacity ng church? We gauge where we are before and we gauge where we are today. The past is an important indicator, saan ka na ngayon. Pero kung nandun ka noon at nandun ka pa rin ngayon, 5 years later, then what happens? Walang nangyari sa buhay mo. Diba? Tinatrack namin, tawag namin doon growth track. Tinatrack namin yung church. Nag-grow ba ang church? Kasi may effort tayong binibigay. We invest in the growth of the church and then what happens? Nag-grow ba? So doon din sa buhay natin, ganun din po yun. We gauge our progress because of the past. Yun yung reference natin. Hindi natin yung residence. Tama po ba? Hindi mo tirahan yun. At hindi ka pwedeng, nasubukan nyo sa mga nagda-drive, di ba? Hindi ka pwede ka lang sumulyap sa rearview mirror. Tama po ba? Pwede ka lang sumulyap, pero hindi ka pwede mag-drive nang nakatingin ka lang doon. Now, anong punto ko? Ang nakaraan, pwede mo lang sulyapan. Pero hindi ka pwedeng nakatutok doon dahil bababangga ka o makakabangga ka. Madidisgrasya ka at hindi mo matutukoy ang direksyon mo. Walang nagmamaneho na doon nakatingin all throughout. Wala. Kasi pag doon ka nakatingin all throughout, mapapahama ka. Hindi mo alam kung saan ang direksyon mo. Bakit? Sa likod ka nakatingin eh. You need to just have a glimpse. Susulyap ka lang sa nakaraan, hindi ka tututok doon. Amen po ba? Kaya siguro maraming taong malungkot. Bakit? Nakatutok sila sa isang bagay na tapos na. 10 years ago, 5 years ago. Di ba? Tapos na eh. Pero doon ka pa rin nakatingin. Ba't doon ka pa rin nakatingin? Hindi mo tuloy nakikita yung maganda sa ngayon mo. Kaya ka pala nadidepress. The rearview mirror was designed to help you remember where you've been. It's a gauge and not to determine where you're going. Hindi tutukuyin ng rearview mirror saan ka papunta eh. Hindi mo malalaman. Bakit? Hindi siya dinesign para ituro sa'yo ang direksyon. Dinesign lang yan para malaman mo saan ka galing. At kung mayroon pang kasunod sa likod mo. Mga kapatid, the past is just a tool to gauge our progress. Amen ba daw? Nasusundan niyo ba ako?
Pangatlo, the past, what's good is we learn to be grateful because of the past. Wow! When you're grateful, you're not depressed. When you're grateful, you're not lonely. When you're grateful, it's an emotion of happiness. Why? Masaya ka. Wala namang perfect na past. Wala rin perfect na present. Wala eh. But you're still grateful because you know, ano man, gaano man kapait ang pinagdaanan mo, gaano man kasakit, kahirap yon, kapatid. Salamat sa Diyos, nalampasan mo yon. Bakit ako magiging grateful? Kasi kung sasabihin ko na hindi maganda yung Pasko, at least nalampasan ko yon. Nalampasan ko. Salamat sa Diyos. Magpapasalamat ako sa Diyos, nalampasan ko yon. Gaano man yun kahirap, gaano man yun kasakit, nalampasan ko yon. Gaano man kapangit yon, nalampasan ko yon. At dahil nalampasan mo yon, hindi ka na nandun. Kapatid, wala ka na dun. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos. Siya po ang pasalamatan natin. Gaano man, kaya po sabi dyan, let all that I am praise the Lord. Magpuri tayo sa Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Bakit? May I never forget the good things He does for me. Sometimes because we're so focused on the negative things of the past, we forget what God is doing. Sana hindi ko malimutan ang magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko. You learn to be grateful because of your past. Yeah? Lumaki ka sa hirap, ngayon hindi ka na mahirap. Salamat sa Diyos. Pero pinagdaanan mo yan, ang hirap nun ha. Ang hirap nun. Pero wala ka na dun ngayon. Kapatid, sino dito marami nang nalampasan sa buhay? Na mga pagsubok, kahirapan, kalungkutan, challenges. Let's learn to be grateful. The past teaches us to be grateful. Lord, salamat ah. I may not be where I want to be now, but at least I'm not where I used to be. Lord, at least I'm not where I used to be. Wala na ako doon. Di ko pa man nararating ngayon yung gusto kong marating, but at least, Lord, I thank you, I'm not where I used to be. Be grateful to God. Salamatan mo siya. Kapatid, nalampasan mo yun. Nandito ka ngayon, oh. Yeah. Nandito ka ngayon. Siguro may mga moments sobrang depressed mo. Pero nandito ka ngayon. Hindi yun dahil kinaya mo lang sa sarili mo, tinulungan ka ng Diyos. Amen o ba doon? Be grateful to God. At alam niyo po, papaano ba natin ma-overcome yan? Siguro ito ang nalilimutan natin sa buhay natin. Na ang Diyos, iningatan tayo at ang Diyos may ginagawa laging bago sa buhay natin. Naniwala kayo doon? The past is old. Yun ang description ko, the past is old. Don't live. Ako, sabi ko nga sa inyo, ayoko ng ganun itsura ko eh. Tingnan niyo ako ngayon, di ba? Pula medyas ko. McDonald's, hindi, biro lang. Ayoko yung pag nakita ko, paano kung nanatili ako doon? Pag tayo ko dito, nakabarong ako. Ano yan? Parang matutulog lang. Di ba? Nakakatakot yung pastor nyo. Di ba? Mga kapatid, we pass all those pain, we pass all those negative things, and we're here today. We need to be grateful to God. And one thing that we need to remember is God is creating new things in our life. Tingnan niyo po sabi dito, balikan lang natin yung verse. Sabi po doon, Lamentations 3. Itong Lamentations, ito na yung pinaka-painful na libro sa Bible. Ito na yung pinaka-painful na libro sa Bible. Wala nang sasakit pa dito, except kay Job. Silang dalawa. Itong dalawang libro na to. At yung Lamentation, this is, title pa lang, luha na eh. Luha na. Pero ito po ang naaalala niya. Ito po ang nare-remember nila. Sabi po, because of the Lord's great love, we are not consumed. Nalampasan natin. For His compassions never. Kaya mga kapatid, umasa lang tayo sa Diyos. Di ba? Iba-iba problema natin eh. May iba dito, hindi naman problema pera. Yung iba problema pera.
Iba dito ang problema, kalusugan. Yung iba rito, problema, pamilya niya. Iba-iba eh. Pero isa lang ang alam natin, ang Diyos ay mabuti, ang compassion niya hindi nag-fail. Dahil sa Kanya, kinakaya natin at nalalampasan natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen po ba? Purihin ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Sobrang pinagdaanan nila, pero sabi nila, pambihira si Lord, hindi tayo hinayaang makonsume. At ito matindi. Pakibalik lang. They are new every morning. Great is your faithfulness. Wow! Kung nadidepress ka, kasi yung nakikita mo lang yung luma. Subukan mo tignan yung bagong ginagawa ng Diyos. Kada gising mo, sabi dito, bago ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. At may ginagawang bago ang Diyos. Kaya lang, hindi mo yun nape-perceive. Bakit? Doon ka lagi nakatingin sa past. Nasaktan ako, ginanito ko, ganito nangyari, ba't nangyari yun sa buhay ko? Hindi dapat nangyari yun. The last time I'm preaching about acceptance, the only way for you to get past through it is you need to accept it. Hanggat hindi mo matanggap, hindi ka makakalaya. Kapatid. Pero sana tanggapin mo rin ang katotohanan na tapat ang Diyos sa buhay mo. Ano man ang mangyari. Alam niyo po, ano man ang mangyari, mabuti ang Diyos. Sometimes things that happen to us, we could not comprehend na maganda yun. Ha? Parang hindi maganda. But, parang hindi good. What remains true is God is good no matter what. Amen po ba? God is good no matter what. And God is doing something new sa buhay mo, kapatid. May ginagawang bago ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo lang nape-perceive kasi doon ka lagi sa past nakatingin. Tingnan niyo po sabi dyan sa verse, and it's something beautiful. It's something beautiful and it's even something great. It's even something great. It's greater than your past. Yung ginagawa ng Diyos is greater than your past. But you could not perceive it because you're always focused on your past. Ano po sabi ng Panginoon dyan? Forget the former things. Do not dwell on the past. Bakit ko kakalimutan yung nakaraan? Kasi may bago nang ginagawa ang Diyos. Amen po ba? May bago na siyang ginagawa. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Sumisipol na siya, di mo pa nakikita eh. Ba't di mo nakikita? Kasi lagi ka nakatingin sa negative. Lagi ka nakatingin sa pangit na nangyari. Lagi ka nakatingin sa throwback na mga hindi magagandang pangyayari sa buhay mo. Kaya hindi mo nakikita, sumisibol na yung ginagawa ng Diyos, hindi mo na-appreciate. Yung bawat araw nagising ka, bawat umagang malakas ka pa, kapatid, biyaya ng Diyos yun. Sabi ko nga, yung gumising ka lang, bless ka na. Kasi may mga tao hindi gumising. Natulog, hindi na nagising. May tulog, walang gising. So kung ikaw ay walang tulog, may insomnia ka, at least may gising ka, konti. Di ba? Mga kapatid, di ba? May ginagawa ang Diyos, hindi mo nakikita. Living in the past blinds you. Bakit? It blinds you in the things that God is doing in the present. Binubulag ka nito, hindi mo nakikita yung ginagawa ng Diyos sa ngayon kasi doon ka nakatingin. At hindi lang yung ngayon, pati yung future mo. Bakit? Yung mga taong nakatira sa past, wala silang nilulook forward. Kapatid, tanong ko sa'yo, sa buhay mo ba may nilulook forward ka? Ako, kung tatanungin niyo ako, when are you so alive? Kailan ka buhay na buhay? Tanungin niyo ako kung kailan ako buhay na buhay. When are you so alive? Tanungin mo katabi mo, when are you so alive? Kasi minsan buhay ka pero parang walang kabuhay-buhay. When are you so alive? Ako, dalawa lang. When I am in church, I feel so alive. When I am in church, lalo na pag linggo, I feel so alive. And when I travel, I feel so alive. Gustong-gusto ko mag-travel. Buhay na buhay ako. Ang hasang ko pulang-pula. Yeah. Pag nagta-travel ako, ang saya-saya ko. Pag nagta-travel ako. Last week, nasa Cebu kami, kaya wala ako rito. So, but are you looking forward for something? Ako lagi ko nilulook forward yun. Maglilinggo na, bilis ang araw, maglilinggo na, nilulook forward ko yun. Pag may travel date kami, magta-travel kami family, nilulook forward ko yun. Pero yung taong
nakatira sa nakaraan. Wala na yung nilulook forward. Wala na nilulook forward yan. Kahit sabihin mong may ganito, may ganyan. Wala na sa kanya yun. Bakit? Ang mahalaga na lang sa kanya yung nakaraan niya. Bulag siya sa anong meron ngayon at anong merong magandang parating. Sino naniniwala may magandang parating? It blinds you. And you know what? Living in the past is so boring. Napaka-boring. Kahit sabihin mo na, oh, yung ganda ng Pasko, ang ganda ah. Pasensya na kayo, hindi pa kayo makakanta. Mga 15 minutes pa. Hindi, biro lang. Di ba? Ang ganda ng Pasko! Walang katulad, di ba? Totoo naman. Pero nakakita na kayo ng tao, kwento niya yung past ng 1,500 times sa'yo. Di ba may ganun? Narinig ko na yan, pero kukwento pa rin kasi ganda ng past niya eh. Walang ba yung dati nung panahon namin, gano'n, gaganda ng music, ganito, punta kami sa ganyan, ganito kinakain namin. Narinig mo na 1,000 times, kakarinig 1,000 times, buring na buring ka na sa kanya. Boring. Yeah. Ang taong nabubuhay sa nakaraan, nabubuhay ng boring. Boring. Walang exciting sa nakaraan. What's exciting is what God is doing today. Amen po ba doon? And what God will be doing sa buhay natin in the future. Sino sa inyo naniniwala? Naalala niyo yung verse, sabi sa Bible, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." God has planned a good, great, beautiful, new future for you. Sige po. But the problem is, hindi mo yun ma-appreciate kasi hindi ka maniwala kasi mas matimbang sa iyo ang nakaraan. Panahon na para bitawan mo yun, kapatid. Bakit? Bakit ko sinasabi yan? Kasi po, the past is a good place to visit, but a terrible place to live. Maganda lang bisitahin, sulyapan. May matutunan na wisdom, may reference ka, mapagpasalamat ka sa Diyos, pero hindi ka pa rin titira doon. Bakit? Yun ang pinakateribling lugar na pagtitirahan ng tao. Palulungkutin ka nun. Paboboringin nun ang buhay mo. Promise, believe me, it's a terrible place to live. Now, kapatid, today, we just need to make a decision to let go of the past. Because if you will not let go of the past, it will grab a hold of your future. Hahawakan yan ang future mo, and then nothing to look forward. It's like a life that is meaningless, no joy, kaya pala nadidepress. Kasi wala na rin kahit future eh. Kaya pala hindi ako nagtataka, umaabot sa ang tao, they end their own life. Kapatid, don't do it. Nandiyan ang Diyos. Nandiyan ang Diyos. At ang Diyos ay may magandang plano sa buhay mo. Saan ka man nandoon niya, ito ang parang pangawakan mo. All things work together for good to them that love God. Mahalin mo ang Diyos. Lahat ng mangyayari sa iyo, sisiguruhin ng Diyos sa kabutihan mo. And to those who were called according to His purpose, kapatid, may purpose ang Diyos. Sa buhay mo, you need to let go of the past so you would see and experience, taste and see the future plan of God sa buhay mo. May ginagawang bago ang Diyos. Prepare for the new things that God has prepared for you. Amen ho ba doon? Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. I want us to just worship the Lord today. Sambahin natin ang Panginoon. And let's sing this song. Worship Him. Believe in Him. Today is speaking to your heart. Hallelujah. Let's worship Him. Hallelujah. Let's continue to worship Him. Kaya natin itaas ang ating mga kamay as we surrender everything to our Lord God. We give you back our past. Panginoon, we will not look back, oh God. We will move forward. Hallelujah. I'm not going back. I'm moving ahead. I'm here to declare to you, my past is over in you. All things
going back. I'm moving ahead. I'm here to declare to you, my past is over in you. All things are made new. Surrendered my life to Christ. I'm moving, I'm not going back. I'm moving ahead. I'm here to declare to you, my past is over in you. All things are made new. Surrendered my life to Christ. I'm moving forward. Moving forward. 'Cause you make all things new. Yes, you make all things new, and I will follow you forward. Oh, 'cause you make all things new. Yes, you make all things new, and I will follow you forward. 'Cause you make all things new. Yes, you make all things new, and I will follow you forward. One more time we sing. 'Cause you make all things new. Yes, you make all things new, and I will follow you forward. Hallelujah. Kapatid, hindi na natin mababalikan ang nakaraan. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Hindi na rin natin mabubura. Subalit ganun man, mga kapatid, narito ang Diyos. He's here to help you navigate your way to His great plan for your life. A better future. Nandito ang Diyos. At kung ngayong umaga, kanina ka pa kinakausap ng Diyos, sinasabing pangit ng Pasko. Hanggang ngayon, naiisip ko siya. Nandito ang Diyos. He will help you navigate your way to His great plan, His beautiful plan, and is here to create something new, beautiful, and great in your life. At kung ikaw yan, kapatid, aanyayahan kita sa altar. Ikaw yung gustong sumunod sa Diyos. Lord, I will follow you, Lord. Susunod ako sa plano mong maganda sa buhay ko. Iiwan ko na yung nakaraan ko. Kung ikaw yan, kapatid, pumunta ka sa altar. Naniniwala ko nandito ang Diyos. Inaantay ka niya. He's waiting for you. As we worship, come to the altar. We will be praying for you. Come to the altar of the Lord today. Give your life. Give your past to the Lord. Lord, hindi ko na mabubura, hindi ko na mababago, hindi ko na mababalikan. Pero nandito ka, Panginoon. Sasamahan mo ako, tutulungan mo ako, Panginoon. Ikaw ang aking nagiging lakas, Panginoon. Hallelujah. Lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. We will follow you forward, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. You're making new things in our life. Hallelujah. We will follow you, Lord. Sambahin natin ang Panginoon.
worship God. So Lord, we believe you're here. Speak to our hearts today, Lord. We believe in your word. We believe in your power, Lord. We believe in your love for us, God. We believe in you. And you will never disappoint those who put their trust in you, Lord God. Hindi mo bibiguin, Panginoon, ng mga taong sa iyo magtitiwala, O Diyos. Yes, Lord, there are moments we could not even laugh thinking of our past, Lord. There are moments of sadness and pain, Lord. But we know, Lord God, hindi natatapos sa nakaraan ng buhay namin, Lord God. It goes on, it continues. And Lord, knowing that you have a great plan for our future, ayaw po naming masayang ang amin pong magandang bukas at ang maganda mong plano dahil lang dun kami naninirahan sa nakaraan. So Lord, today we pray for your healing, Lord. Heal us, Lord. Heal our mind, our hearts, our emotions, so that it would be able to perceive what you're doing, Lord. Hayaan mong gumaling kami, Panginoon Diyos, sa mga naranasan naming mapait at masakit. At nagpapasalamat kami sa iyo ngayon, Lord God. Hindi namin kakayaning malampasan yon kung wala ka, Lord. Nandito kami dahil lang din sa iyo, Lord God. Dahil inalalayan mo kami, tinulungan mo kami, Panginoon. At naniniwala kami, Lord God, you are bringing us into your great plan, Lord. In something that is beautiful, Lord God. In something that is great. Greater than our past. So, Lord, we just want to thank you, Lord God. At Lord, maraming salamat po sa wisdom na aming natututunan sa aming nakaraan, Panginoon. So, Lord, today, here are your people believing in you, coming before your altar. Lord, sa umagang ito, iniiwan namin sa iyong altar lahat ng bumabagabag sa aming isip, everything that bothers us, everything that wearies us, everything that hurts us, everything, Lord God, we wanna leave it at your altar, Lord. Gusto naming iwan sa altar mo lahat. Hayaan mong mabuhay kami ng matagumpay, makabuluhan at may direksyon patungo sa iyong magandang plano sa buhay namin. We believe in your word that you have a great plan for us, Lord. Plans to prosper us, not to harm us, plans to give us hope in a great, good, beautiful future. We thank you, Lord. We honor you. Kapatid, iwan mo sa altar ng Panginoon lahat ng kabigatan mo, lahat ng problema mo, lahat ng iniisip mo, kinatatakutan mo, lahat ng nararamdaman mong pain, iwan mo sa Panginoon ngayong umaga. Iwan mo. Willing ang Diyos kunin yan. I-let go mo sa Diyos. Narito ang Panginoon. Gusto kanyang tulungan. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. God will never leave you nor forsake you. God wants to touch your life today. And Lord, we thank you. We're receiving your blessing, your touch, and your healing upon our lives. Now we're prepared to face the future, Lord, together with you. Lord, we honor you and praise you. Salamat po, Panginoon. Mga kapatid, taas natin ating mga kamay. Tagapin natin ang masaganang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you and turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless you.